My child, you may not know me, but I know everything about you, and I'm familiar with your ways. For you were made in my image. I chose you when I planned creation. You were not a big mistake. It's my desire to lavish my love on you, simply because you are my child. I offer you more than you ever needed, for I am your perfect Father. My child, I love you with an everlasting love. I gave up everything I love that I might gain your love, for you to be here in my arms again. I love you with all I am. I love you. It's my desire to lavish my love on you, simply because you are my child. I offer you more than you ever needed, for I am your perfect Father. I'll take away all your pain. I'll wipe away all your tears. I'll throw a biggest party in heaven has ever seen. I'll take away all your pain. I'll wipe away all your tears. I'll throw a biggest party in heaven has ever seen. Come home, I've been waiting for you. It's my desire to lavish my love on you, simply because you are my child. I offer you more than you ever needed, for I am your perfect Father. For I am your perfect Father. For I am your perfect Father. Mapagpalang gabi sa ating lahat at higit sa lahat, mapagpalang gabi sa ating Panginoong Diyos. Hinihiling ko lamang po na manalangin tayo sa oras na to sa paggabay sa bawat isa sa atin, sa ating midweek service. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon, na sinamahan mo kami, Panginoon. At ang bawat isa ay nagbuklod ang mga puso, Panginoon, na ikay makanaig, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na maibaba ang
iyong banal na salita, Panginoon. Samahan niyo po ako, banal na Espiritu. Panginoon, itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon, sa pagbaba ko ng iyong banal na salita. Nawa, Panginoon, maibaba ko at maipaliwanag ko at maintindihan ng bawat isa sa amin ang ibababang na banal mong salita. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat ng papurit, pasasalamat ay ibinabalik namin sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Gandang gabi po muli. Ang banal na salita po ay hango sa Biblia ng Mateo 7 verse 9 to 11. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan niyo ba siya ng ahas kung humihingi siya ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. Maraming salamat sa iyong banal na salita, Panginoong Diyos. At ang ating pong tema ngayon ay a parent's love for their children will never change. Sabi nga po, sa Tagalog nga po ang sabi dito, ang mga magulang, ang pagmamahal po natin sa ating mga anak ay hindi po nagbabago. Parang ang pagmamahal po ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Meron po tayong 3 topic. Ito po ay willing to teach, willing to give, at ang willing to sacrifice. Willing to teach po, sabi sa Hebreo 12:6-7, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang anak. Hallelujah. Sabi rin dito sa Ecclesiastico 31:2, ang nagmamahal sa anak ay malimit na gumagamit ng pamalo upang ang anak ay maging kasiyahan niya pag ito'y lumaki na. Glory to God po. Sabi nga dito sa unang topic po na willing to teach, tayo daw po kakayanin nating turuan ang ating mga anak. Nung sa kabataan ko po, ako po siguro parang bilang ko po yung pamamalo sa akin ng tatay ko. Nanay ko po hindi po siya namamalo. Bilang pagdidisiplina or pagtuturo po ng ating mga magulang, siguro po ng mga panahon ko nung bata pa po ako, marami po akong nakikitang pinapalo. Pero yung iba po, hindi po palo yung nakikita ko. Para pong bugbog, gulpe. Pero ang tatay ko po, hindi po siya namamalo ng walang dahilan. Yun nga daw po yung pagmamahal sa atin ng ating mga magulang. Nung panahon noon, minsan makita pa lang po natin yung tsinelas at saka po sinturon na hawak po ng ating mga magulang o ng tatay natin kasi kadalasan po, ang namamalo po is yung mga tatay. Pero sa panahon po ngayon, itong new generation na, kung tawagin nila, ang tatay po ang spoiler sa mga bata. Kaya po sa nakikita ko po sa panahon ngayon, ako bilang nanay po, sa totoo lang po noon, nung maliliit pa yung mga anak ko, talaga pong namamalo po. Ako hindi lang po pamamalo. Nakakapagbitiw pa po ako ng salita na alam ko kahit maliit siya noon, naiintindihan niya kasi umiiyak po siya. Bilang magulang, bilang nanay po, napakasakit po na, alam niyo po yung pag napapalo ko yung anak ko noon, para pong dinudurog yung puso ko bilang isang ina. Kasi ako po, pag namalo po ako, kontrolado ko po kung gaano po kalakas yung ipapalo ko sa puwet yung kamay ko nadadampi po sa puwet ng anak ko. Pero minsan po kasi si husband, pag namamalo po siya, hindi ko po alam kung nakokontrol niya ba yung pagpalo or pagtapik sa puwet ng aming mga anak.
Siyempre, pag pinalo po ng husband ko, tatakbo po sa akin. Siyempre, nanay daw, spoiler daw. Pero sa biyaya ng Panginoon, yung aking po mga anak, dahil po nakatikim po sila ng tsinelas. Ako po, nakatikim din po ako ng tsinelas, pamamalo. Lumaki po akong alam ko po yung tama't mali. Tsaka marirealize din po ng ating mga anak. Tayo, na-realize ko rin po nun, kaya pala ako pinapalo ng tatay ko nun. Kasi po madalas po akong mapalo kapag meron po akong sakit. Kasi hindi po ako umiinom ng gamot. Pag umiinom po ako ng Biogesic, kala ko nasa lalamunan ko na maya-maya lumalabas ulit. Palo na naman ako. Uminom ka. Parang sabi ko nun sa sarili ko, ba't ba niya ako pinapalo? May sakit na nga ako. Pero ngayon, bilang nanay, nagagawa ko rin po yun sa anak ko nung pag may sakit sila. Umiiyak ako. Uminom ka ng gamot, nagagalit po ako. Minsan to the point na namamalo na ako dahil ayaw pong uminom ng gamot. Ngayon naisip ko po yun dahil kaya pala ako pinapainom ng tatay ko at ng nanay ko ng gamot is para gumaling po ako sa sakit, sa lagnat po. Ngayon po yung mga anak ko, kapag po may sakit sila at hindi sila umiinom ng gamot, ang hirap po nilang painumin ng gamot na nagagawa po namin silang paluin, pagalitan. Dahil gusto po nating mga magulang na gumaling sila. May mga ganong pagkakataon po na nakakapalo tayo o nasasaktan natin ang ating mga anak. Yun nga po, alam ko naman din pong ang bawat isa din po sa ating mga magulang. Dahil po nga, lalo na pag may mga sakit po yung ating mga anak, tinuturuan po natin silang matutong uminom ng gamot, matutong alagaan ng kanilang mga sarili, lalo na pag malalaki na po sila. Pero dahil mga magulang po tayo, syempre maliliit pa lang po sila, tuturuan na po natin silang gumawa ng mga mabubuting bagay. Unang-una sa lahat, yung makilala ang Diyos na lumikha sa atin. Si Kristo nga nagbigay ng buhay para sa atin. At ang Diyos na binigay ang kanyang bugtong na anak para lang tubusin ang lahat ng kasalanan natin sa mundo. Kaya nga sabi rin po dito sa Ecclesiastico sa verse 30 pa rin po, sa 12 to 13, disiplinahin mo siya habang bata pa. Paluin kung kinakailangan, at kung hindi, lalaki siyang matigas ang ulo at suwail, at wala kang mahihintay kundi ang kapighatian. Dahil nga po kung hindi po natin sila matuturuan ng mga magagandang, hindi natin sila naturuan ng magandang asal. Akala natin, lalo na sa generation po ngayon, yung mga spoiler pong magulang, yung hindi po nila pinapalo yung kanilang mga anak. Dahil sasabihin nila, pero ang pagpalo naman po, hindi naman po, wag naman po yung sobrang palo na halos baka po dumugo na po yung mukha ng anak nila dahil sa pananakit or pagpalo. May tamang pagdidisiplina at pagpalo po. Kailangan kontrolado rin po natin yung pagpalo at pagdidisiplina natin sa mga anak, pagtuturo ng mga bagay-bagay na alam natin. Pagdating ng araw ay ito'y papasok din sa kanilang mga puso. Parang ako, iniisip ko nun, sabi ko, ba't ako pinapalo? May sakit ako. Pero, yung pala pagdating ng araw na magiging nanay ako, ganun din pala yung magagawa ko sa anak ko na dahil ayaw pong uminom ng gamot, napapalo ko din po. Dahil gusto ko pong gumaling siya. Gusto rin po ng nanay at tatay ko na gumaling ako, inumin mo to. Dito naman sa verse 13, disiplinahin mo ang iyong anak na lalaki at turuan mong magtrabaho. Kung hindi, pawang kahihiyan ang idudulot niya sa iyo. Glory to God po yun. Sabi nga po, lalong-lalo na po ang mga anak nating lalaki, babae man o lalaki. Pero sabi nga kasi ang lalaki dapat ang mas matuto dahil sila po yung magiging provider ng pamilya pagdating po ng panahon.
Kaya po, wag po natin silang turuan na lalong-lalo na po yung mga gusto nila. Pag hindi nila nakuha, iiyakan tayo, magwawala sila, magagalit sila. Dahil hindi po natin maibigay yung gusto nila. Marami po tayong pwedeng ibigay sa kanila. Oo, kailangan po ng pagkain, gamit sa school. Pero yung alam nyo pong bibilan nyo sila ng mga bagay-bagay, mga luho, gadget, na alam natin, lalo na nga po yung gadget niyan sa panahon ngayon, nakapagbibigay na po ng ibang pag-uugali sa mga bata ngayon. Kaya po maging alerto po tayo mga nanay, tatay na binibigay natin yung mga bagay-bagay na hindi naman po dapat, lalo na po yung mga nasa 2 years old, 3, gumagamit na po ng mga cellphone, puro English ang salita ng mga bata ngayon. Tapos nawawala na po sila ng galang. Yung pagmano nga po, hindi na po naituturo sa mga new generation ng mga bata ngayon. Kaya po, yung mga nandito po, yung mga nakakakilala sa Panginoong Diyos, suruan po natin, mga anak natin, hindi pa po huli ang lahat. Ako, yung mga anak ko po, malalaki na rin po. Kahit papaano, naituro ko naman po sa kanilang matutong gumalang, sa nakakatanda, magmano, kahit basta matanda sa inyo, magpo at opo, kasi yun po yung natutunan natin noon eh. Dati po, pag di po ako nagpopo, nagagalit po nanay ko, nagagalit tatay ko. Naku, wala kang galang, matanda yan sa'yo. Ngayon po, parang di ko na po masyadong naririnig yung po at opo. Kaya po, mga magulang, mga nanay at tatay, hanggat may panahon pa po, turuan po natin ang ating mga anak na matuto pong magpo at opo, yung pagbe-bless po, yung pagmamano po sa mga nakakatanda. Turuan po natin sila. Wala naman pong mawawala eh. Sabi ko nga sa mga anak ko, anak, hindi nakakayang magmano kasi yun ay tanda ng paggalang at pagrespeto nyo sa mga nakakatanda, lalo na sa mga tita, lolo't lola, magulang. Kaya po, napaka gawain po ng ating tayong mga magulang na matuto po tayo na turuan sila. Yung willingness po natin na turuan ng ating mga anak sa mga bagay-bagay na hindi na po na ituturo sa ngayon, sa panahon ngayon. Kaya po, yung mga bata-bata pa pong mga magulang na may mga maliliit pa pong anak ngayon, hanggat may panahon pa, turuan nyo na yung mga anak nyo. Wag po puro gadget. Siguro mas maganda yung bonding, playing, takbo sa labas, pero dahil sobrang nga pong init, pero pag nakikita ko po, alam niyo po yung mga, iisipin nyo yung mga laro noon, takbuhan with the family, magkapatid, naglalaro, nagtatakbuhan, nagsi-Chinese garter, yung mga ganun pong laro. Ngayon po kasi, dahil po sa gadget, wala na pong bonding ang bawat pamilya, ang mga magulang sa anak, na wala na po yung bonding dahil po dyan sa mga gadget na yan na mas binibigyan pa po ng, pati po mga parents. Ako rin po, minsan nagsi-cellphone din po talaga ako. Pero, kung kailangan po at kaya pa po nating ituro yung mga dapat nilang matutunan. Higit sa lahat yung mailapit natin sila sa Panginoong Diyos. Turuan natin na maging mapagmahal ang ating mga anak. Magkaroon sila ng pusong dalisay, pusong mapagmahal, pusong mapagbigay sa kapwa. At dun po sa topic number 2 po natin, willing to give. Diba bilang mga magulang, talagang willing to give po tayo. Sabi nga dito sa Mateo verse 7:11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit? Binigay niya ang mabubuting bagay sa sino mang humingi sa Kanya. Sabi nga, spoiled daw tayo sa ating Diyos Ama sa langit. Kasi, bakit po hindi tayo magiging spoiled? Diba yung pinakamamahal niyang anak sa langit ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para pantubos sa lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Ganun po tayo kamahal ng ating Ama sa langit. Kaya yun yung bilang mga magulang, ibibigay po natin lahat para po sa ating mga anak. Pero sana po may limitasyon.
Hindi po yung sabi ko nga po kanina na baka po yung mga bagay-bagay na hindi na po dapat ibigay sa kanila. Kasi siguro nangyayari po sa panahon ngayon dahil kami sa pamilya ko, hindi po kami financially stable. So, wala po kaming sariling cellphone. Meron man po yung mga anak ko, mga regalo po yun ng mga in-laws ko. Pero, kasi alam ko, may mga kaibigan po kasi ako na uutang po para lang po maibigay yung gusto ng anak na bagong cellphone, iPhone, gadget, at kung ano-ano pa po. May mga bagay po tayong ibigay sa ating mga anak. Unang-una sa lahat, ibigay po natin sa kanila ang pagmamahal. Ibigay po natin sa kanila na maisama natin sila sa tahanan ng Panginoon. Maibigay po natin sa kanila yung mga bagay-bagay na hindi man naibigay ng ating mga magulang. Pwede natin ibigay sa kanila. Higit sa lahat yung pagyakap, yung bonding moment, yun po yung mga ibigay po natin sa ating mga anak. Napakasarap po ng, alam niyo po yung, minsan nakikita ko, lalo na si Pastora, sobra po akong na-amaze pag nakikita kong niyayakap siya ng kanyang anak. Nakakainggit po. Kasi sa akin po, dahil mga dalaga na po yung aking mga anak. Sweet sila ng mga bata pa, kaya kayo po mga batang nanay pa at tatay pa, samantalahin nyo na yung mga anak nyo ay niyayakap kayo at hinahalikan. Dahil darating po yung araw na mahihiya na po sila, lalo na nag-teenager na po yan. Mahihiya na po yan magpakis, magpayakap, lalo na pag nandyan yung kanilang mga kaibigan. Kaya minsan ako, pag natutulog sila, kahit mga dalaga na sila't binata, mahalik ako sa kanila, niyayakap ko sila. Kasi nahiya na silang humalik at yumakap sa aming mag-asawa. Napakasarap po siguro nung maiisip ko at naaalala ko yung mga panahon na maliliit pa sila, na mabigyan mo lang ng lollipop, masaya na. Yayakapin ka. Ngayon, kahit cellphone po ang ibigay mo, parang thank you lang. Minsan, hindi pa po nagte-thank you. Ano na po yung mga bata ngayon. Kaya po, manalangin po tayo palagi, mga parents, mga magulang. Iluhod natin ang ating mga anak sa Panginoon. Sobrang grabe po ang kaaway ngayon. Ginagamit po ang mga kabataan ngayon. Gamit na gamit ang mga bata. Kaya po, dulog natin sila, iluhod natin. Wala pong imposible sa prayers. Wala pong imposible sa Panginoon. Sa Kanya po natin lahat idulog. Ang lahat-lahat ng ating mga pagpapalaki natin para sa ating mga anak. Hindi man natin kaya, hindi natin sila nasusundan 24/7 paglabas ng bahay po natin. Hindi na natin alam kung sino na po ang kanilang mga kasama. Kaya po, mga magulang, mga nanay, tatay, lagi po natin silang ipanalangin higit sa lahat. Paglabas po nila ng ating mga tahanan, ipanalangin po natin sila ng maitaimtim. Hindi po magsasawa ang Panginoon. Napakinggan tayo at dahil sa mahal niya tayo, dahil anak niya tayo, tatay natin siya sa langit. Kung ano man hiniling ng puso na atin, pagkakaloob po yan ng Panginoong Diyos. Alam kasi ng Diyos na magulang na rin tayo. Kaya kung ano man ang nais ng ating mga puso, ang idudulog natin sa panalangin, ay ibagkakaloob po ng Panginoong Diyos sa atin. Glory to God po. Yung number 3 po, willing to sacrifice. Hallelujah. Sabi po dito sa Efesos 6:24, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng ikagagalit ng iyong mga anak.
Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at turuan sila at sa katuruan ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Yung sakripisyo po ng ating mga magulang, galang natin sila, wag natin silang respetuhin natin sila, iparamdam natin sa ating mga magulang na mahal natin sila. Kasi yung mga magulang natin gagawin po ang lahat. Para nga ating Diyos sa masalangit. Ginawa niyang lahat. May mga tumatalikod, pero pag bumalik, tinatanggap ng 2 kamay, yayakapin ka. Tayo bilang mga magulang, gagawin po natin lahat. Minsan nga may mga magulang pa na para lang mapaghanda yung anak sa birthday uutang po ng 5-6 para lang po makapaghanda ng napaka-ingrande. Tapos hindi po ma-appreciate ng anak. Tandaan niyo mga anak. Ako anak po, naging anak ako, ngayon naging ina ko. Igalang po natin yung ating mga magulang. Isipin po natin at sabihin natin sa ating mga anak, balang araw magiging magulang ka rin. Kung ano man ang nararanasan ko, mararanasan mo din. By the grace of God, ibigay mo lahat sa Panginoon. Lahat ng mithiin ng iyong puso. Sabihin natin sa ating mga anak na ang magulang nandyan yan, gagawin ng lahat. Sabi pa nga parang lalo na pag may nangyayari nga may sakit ang anak, nasa ospital, may mga ganun po nga pangyayari sa buhay ng tao na pinapanalangin ng magulang na ako na lang po, wag na po ang anak ko. Dahil ganun natin kamahal ang ating mga anak, ganun po tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Nakuha niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak para sa pagmamahal niya sa sanlibutan. Tayo po, mga magulang, mga anak, igalang niyo sila. Kasi sabi nga, hindi naman po ganun kahaba ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya may pagkakataon pa, mga magulang, mga anak, iparamdam na po na bawat isa sa atin, paramdam natin sa ating mga anak, na ganun natin sila kamahal, gagawin natin lahat para sa kanila. Mga anak, iparamdam din natin sa ating mga magulang ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagbibigay, ang lahat ng naturo nila sa atin, ay dadalhin natin. Para kung dumating man ang panahon na mawala ang ating mga magulang, alam natin na meron silang naiwan sa atin. Naturuan nila tayo paano makilala ang Panginoong Diyos. Naturuan nila tayo paano lumakad, paano magsalita, paano magsulat. Gumawa sila ng paraan para tayo mapakain, magkaroon ng tahanan, magkaroon ng pananamit, mabilang mga bagay-bagay na gusto natin. Kaya po napakabuti po ng Panginoon. Glory to God po. Sobrang ganda po ng verse na ibinaba ng Panginoon. Salamat po. Sabi nga po, balikan po natin ito. A parent's love for their children will never change. Ang pagmamahal po ng Panginoong Diyos sa atin, hindi po nagbabago at hindi po magbabago. Ang pag-ibig po ng Panginoong Diyos sa atin ay hindi magmamaliw. Walang katumbas at walang katulad na pag-ibig ang ibinigay niya sa ating lahat. Dahil kaya niyang ibigay lahat ng naisin natin, lahat ng panalangin natin, idulog lang natin sa panalangin, lahat ng gusto natin, ipagkakaloob niya. Sa sobrang pagmamahal niya sa atin, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, lahat ng sakit, karamdaman ay nawala. Lahat ng kasalanan ng sanlibutan ay nawala
nabayaran na, the end na, tapos na. At ang may mga sakit karamdaman, pinagaling na. Kaya napakabuti po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito nga po, at itong topic na to is yung willing to teach, willing to give, at ang willing to sacrifice. Kaya po natin silang turuan ng mga gandang bagay. Kaya natin ibigay sa ating mga anak ang mga gusto nila, ang gusto natin para sa kanila, sa ikakabuti nila. At higit sa lahat, kaya po natin magsakripisyo. Willing po tayong mag-sacrifice ang mga magulang para sa kanyang mga anak. Glory to God po. Maraming salamat sa gabing ito na nawa ang bawat isa ay may napulot po sa banal na salitang aking na ibaba dahil alam ko pare-pareho po tayong mga magulang na nagmamahal sa kanilang mga anak. At higit sa lahat, mahal po tayo ng Diyos. Maraming salamat po at magandang gabi. Glory to God.